Isip ko rin yung sinasabi ni Kuya JJ talaga. Sige, kausapin mo siya, Daddy Frankie. Pero kung ayaw talaga nilang ipatuloy ito, ang masasabi ko na lang, ibibigay ko si Kuya Albert sa kanya. Bahala na sila sa kanya. Kung tignan ko lang kung magagawa nila yung nagagawa ko sa kanya na pag-aalaga. Lagi siyang naglalasing. Sa tingin mo, naiinggit ba siya sa'yo? Iwan ko lang, Daddy Frankie, kung ano yung damdamin niya na pinagkakaganyan niya. Iniisip niya na mapupunta sa akin, sa mga anak ko, yung bahay ni Kuya ko Oliver pagdating ng araw. Yun siguro yung kinasasama ng loob niya. So, yun lang mga kababayan. Kung talagang hindi ko maayos to, bahay kubo na lang, idikit ko doon. Nakakapanghinayang ng mga kababayan kasi yung graba, tapos mga buhangin, pati yung yung steel trusses kumpleto na. Hindi na rin pwede kasing ibalik yan kasi na-i-deliver na nila. Ala na bubuhatin pa yung bato, mga simento, bayad na rin po yan. So paano gagawin natin dyan, Nanay Ansing? Sayang din, Daddy Frankie, kung nakambak dyan, o di gamitin ko na lang sa bahay ko. Gusto nila, di ba? Yung hindi na matuloy. Kasi nag-iisip sila ng masama sa akin. Iwag na lang, tapos bigay ko na sa kanila. Tignan ko lang kung magagawa nila yung ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Kala nila, ganun-ganun lang mag-alaga ng ganyan. Sakripisyo ko din yan, Daddy Frankie. 3 na yung anak ko. Sinisingit ko pa siya kasi nga kapatid ko yan, mahal ko yan. Kasi gusto kong bumuti yung buhay niya. Pero pinag-iisipan pa nila ako ng masama. Saan na lang ako lulugar? Ilang kayo? Payat ko na to. Diyos ko naman, di na sila naawa sa akin. Bali lang kayo magkakapatid, Ate Ansing? 6, Daddy6, Frankie. Pero sa'yo lang talaga si Kuya Oliver na stay ngayon. Wala naman sanang kaso dun kahit nasa akin siya, inaalaga. Huwag ka lang akong makakarinig ng mga salita Daddy Frankie. Yun naman ang ayaw ko, ginagawa ko na nga lahat, yung obligasyon ko na kapatid. Makarinig ka pa ng masama. Ano ba narinig mong sinasabi nila, Ate Ansing? Pinag-iinteresan ko tong bahay ni Kuya Oliver, Daddy Frankie. Na sa akin daw mapupunta. Tama ba yun? Gusto naman. Imbis na sumumuporta na lang, pag-iisip pa ng kung ano-ano. Hindi na lang isipin. Maging masaya na lang na ganyan. Nandiyan ka na tumutulong, nagpapagawa ng bahay kay Kuya Oliver. Para tuloy-tuloy na yung pagbuti niya, kanya pa yung iniisip nila sa akin. Naangkinin ko yung bahay niya. Kasi pag hindi ito naantala, Nanay Ansing, mabilis lang tumatapos. Kasi kontrata pa naman yung usapan namin dito, mga kababayan. No? Daddy Frankie, sayang yung araw. Di sana nakabubong na sila. Opo. Yun ang kinasasama din ng loob ko. Papatigil nila yan, tapos ganyan yung... Although nagulat din naman ako, Nanay Ansing, sa sinabi ni Kuya JJ na ayaw niya, doon sa sinabi niya na ititira mo yung mga anak mo pagdating ng panahon, anak mo daw patitirahin mo dito. Kaya nagulat ako, bakit na bang nasabi ni Kuya JJ yun? Iniisip lang niya yung Daddy Frankie. Siyempre, wala namang kasama yung kapatid ko. Sabi ko sa anak ko, antabayanan nyo yung tito nyo, sama-samahan nyo. Masama ba yun, Daddy Frankie? Hindi naman. Ituring nyo siyang pangalawang tatay kasi kapatid ko yan, kadugo nyo yan. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko. Samahan nyo siya. Masama ba yun, Daddy Frankie? Ang sa akin lang, pipilitin ko lang talagang kausapin kahit gabihin si Kuya JJ, hihintayin namin ngayon, no? Dahil ang gusto ko, mai-final din. Kasi ayaw ko rin, pag nakahang yung mga tao ko rin, matatagalan, tapos papahinto. Gaya ng mga simento or mga, siyempre yung kontrata namin dito, parang maguguluhan din. Kaya gusto ko talaga mag-usap kayo dahil, yun nga, iniisip ko rin yung sinasabi ni Kuya JJ talaga. Sige, kausapin mo siya, Daddy Frankie. Pero kung ayaw talaga nilang ipatuloy ito, ang masasabi ko na lang, ibibigay ko si Kuya Albert sa kanya. Bahala na sila sa kanya. Kung tignan ko lang kung magagawa nila yung nagagawa ko sa kanya na pag-aalaga. Lagi siyang naglalasing. Madalas kaya niya, yung kapatid namin. Bahala na siya. Ibibigay ko na yung pangangalaga sa kanya para wala na siyang masabi sa akin.
naano din ako, Daddy Frankie, nasasaktan din ako sa mga iniisip nila sa akin. Kasi nakakasama ng loob. Ikaw na nga yung nagmamagandang loob. Ikaw na nga gumagawa ng kabubuti ng kapatid mo. Pag-isipan ka pa ng masama. Hindi ba ka ba masasaktan ng ganon? Mainit dito, Nanay Ansing. Dito tayo mag-usap. Halika. Dito. Ayan, ang ganda-ganda na ng bahay. O, tignan nyo. Ito yung terrace. Ito yung terrace. May kwarto. Maluwag yung terrace nila. No? Daddy Frankie, ang ganda sana pag natuloy. Medyo malaki rin yung sala. May CR, may lababo. Maayos to mga kababayan. Gwapo sana. Yun lang. So, hintayin natin kung ano yung magiging final decision ni Kuya JJ. Sana makausap natin ng maayos. Kung kausapin mo siya ng masisina, Daddy Frankie, para tanungin mo kung ano talaga ang gusto niya. Kung ano yung kinasasama ng loob niya sa akin. Bakit siya ganyan? Sa tingin mo, naiinggit ba siya sa'yo? Iwan ko lang, Daddy Frankie, kung ano yung damdamin niya na pinagkakaganyan niya. Naiinis na rin ako. Akala nila madali lang mag-alaga ng ganyan na may sakit. Hindi rin. Pero kinakaya ko kasi nga kapatid ko eh. Kasi gusto kong bumuti. Pero alam kong alam mo kung ano ang rason or dahilan bakit nagagalit si Kuya JJ. Alam kong alam mo dahil magkapatid kayo. Yun nga, yung naisip ko, yung iniisip niya na mapupunta sa akin, sa mga anak ko, yung bahay ni Kuya ko Oliver pagdating ng araw. Yun siguro yung kinasasama ng loob niya. Kaya masama, mainit ang dugo niya. Yun ang ano niya. Pero Nanay Ansing, kung sakali para matuloy-tuloy lang, sundin, di ba nabanggit mo na rin, gagawa tayo ng kasulatan na kay Kuya Oliver lang to. Okay, gusto ko naman pumirma. Walang kwan doon. Pagawa ka sa barangay. Yun. So, aayusin natin mga kababayan, pero ang problema nga naman, ito, sinabi ni Nanay Ansing na kung ayaw talaga ipatuloy, ibibigay na lang daw niya si Kuya Oliver kay Kuya JJ, no? Siya na lang mag-aalaga para malaman daw kung sino yung totoong may pagmamahal. Sa tingin mo, Nanay Ansing, maalagaan ni Kuya JJ? Hindi ko lang alam, Daddy Frankie. Hindi ko masasagot yan kasi nga lagi siyang umiinom. Laging wala sa bahay. Tapos pagdating, lasing. Araw-araw ba siya nakalasing? Hindi naman, pero kadalasan. Basta pag uwi nakalasing na. Oo, Daddy Frankie. Kasi wala kasi siyang asawa eh, kaya walang nagpapayo sa kanya. Balo kasi. Balo. May sugat, so nasuntok din. Tapos namamaga yung kamay. Oo, Daddy Frankie. Pinagalitan ko rin. Kung kaya mong umiwas sa gulo, iwasan mo. Kasi mas maganda yung nakakaunawa. Pero gaya ng sinabi ko, may karapatan kasi siyang sabihan kasi kapatid ni Kuya Oliver yun. Sino dapat ang unang sasaklulo? Mga kapatid. Ako sana, ang pupunta walang kasama yung mga anak ko. Saka umiiyak sila pag umaalis ako. Kasi maliliit pa. Oo, Daddy Frankie. Hanapin talaga nila yung nanay. Kaya sabi ko, yun na lang asawa kong inutusan. Huwag ka nang magtawag, ikaw na lang. Nakita doon sa crossing na nagiinom, tinawag pa. Oo. Di sana, diretso ka na lang. Huwag ka nang uminto. Buti wala silang mga patalim, no? Huwag naman sanang gano'n. Kaya nga kung ganyan na lang. Ayoko naman yung gano'n. Kaya nga, buti nga siyempre mga lasing buti na lang. Siyempre ang magsasaka, minsan may mga daladalang itak yan. Huwag naman gano'n, Daddy Frankie. Kaya nga, doon ako nag-aalala. Sana hindi tayo umabot sa puntong ganun. No? Kaya dapat makausap. So, anong sabi ng asawa pag uwi niya? Sinabi niya, nagsuntukan kami, sabi. Oo. Nagalit ako, pinsilir mo lang. Ikaw naman, sabi ko. Bakit ka tumigil ka pa doon? Dumiretso ka na lang sana. Naghanap ka pa kasi ng kasama. Sabi ko, patandaan na. Maghanap ka pa ng kasama. Ako. Ikaw yung nakakaunawa. Di ikaw na lang. Sino nag-aawat sa kanila? Mga tao doon, Daddy Frankie. Buti inaawat sila. Pero nakausap ko naman na yung asawa mo kanina nung pagdating ni Kuya Oliver. Nakausap ko naman, tawag nito, okay daw, willing naman siya na makipag-usap. Saka pag tapos na. Ayoko naman yung ganyan pinapalaki, Daddy Frankie. Saka sabi ko sa kanya, kung kaya mong umiwas, iwan na lang. Pero ang totoo niya, Nanay Ansing, may galit talaga si Kuya JJ. Bakit ka mo?
hindi magkakaroon ng suntukan kung walang galit. Kasi nakita ko rin na mahal niya yung kapatid niya eh. May galit siya sa inyo eh. Tingin ko lang. Sa palagay mo, bakit? Anong pinagagalit naman niya sa akin? Anong Ay, hindi ko alam sa inyo. Di ba? ginagawa ko na ngayong obligasyon ko na kapatid? Sa kapatid namin ganyan. Ano pa bang kulang naman, Daddy Frankie? Eh, paano kung ang gawin na lang natin is gawa tayo panibago, idikit na lang talaga sa bahay niya? Si doble gastos, Daddy Frankie. Hindi. Ganito na lang, para wala ng kaso, okay lang, stop na to. Mga kababayan, naisip ko lang para wala ng gulo kung ako yung magiging, kasi sa totoo lang mga kababayan, ito yung rason, naintindihan ko rin yung, nabahala na lang ako ngayon, nung sinabi ni Nanay Ansing, sinabi ni Nanay Ansing na, kung hindi sila papayag na ituloy itong bahay, ibigay na lang niya si Kuya Oliver para makita ko daw kung kaya nilang alagaan, kung magagawa daw yung ginagawa niya. So parang ang nangyari din sa comment section din, parang naiipit din ako sa nag-uumpugan dalawang bato. Kinukuha ko rin yung side or yung point niya mga kababayan. Alam niyo po, sa totoo lang, ang mission lang ng Team Daddy Frankie is tulungan lang si Kuya Oliver. Kaya ko inuunawa lagi si Nanay Ansing and then Kuya Oliver, iniintindi ko lang at hindi ako pumapanig sa kahit sino. Kasi kagaya nito mga kababayan, kagaya ng nangyari na bawal na po sa akin, eh wala pong may gusto na kumuha kay Kuya Oliver or tumanggap. Pero sabi niya Nanay Ansing is siya na lang tumanggap. Ngayon, kung sa umpisa pa lang, alam ko naman may attitude din minsan si Nanay Ansing. Pero inunawa ko na lang na sabi ko siguro dahil sa hirap ng buhay. Ngayon, kung pinanigan ko si Kuya JJ lang, hindi ako nakisama dito, hindi ko inuunawa. Kagaya ngayon, kung sinong mag-aalaga kay Kuya Oliver, yun lagi ang iniisip ko. Kaya yun yung trabaho ko na ayaw kong may papanigan. Nasa gitna lang ako, always kong inuunawa. No? Kaya lawakan pa natin mga kababayan, unawain pa natin. Hanggat kaya ng inyong lingkod, kakausapin ko sila para mapagbati. Lalong-lalo na't nagkasuntukan na po si Kuya Louie, asawa niya, at saka si Kuya JJ. Sana hindi na maulit, no? Pero ang naisip ko lang, papagawa tayo ng panibagong bahay para wala na silang sakit ng ulo, hindi na to itutuloy, ididikit na natin yung bahay ni Kuya Oliver dito sa bahay ni JJ. Isang kwarto din po yung gagawin natin mga kababayan, pero hindi na bato. Bahay kubo na lang. Tapos buhatin natin idikit. Ako, Daddy Frankie, mas mura yun. Kubo na lang. Oo. Yung na-assemble na. Oo. Para wala siyang masabi. O, Oo. idikit mo ang dikit sa bahay niya. Para, Dikit na dikit. Oo, para wala na siyang masabi. Di ba? Sa palagay nyo mga kababayan, para wala ng gulo, matapos na yung gulo. Paano idikit? Saan ilagay? O, di dyan sa, tanggalin yung bahay ng baboy, Daddy Oh, Frankie. Tapos tapos, dikit mo dyan. ay, idikit na idikit. Para wala siyang... Ipako na lang. Ha? Para? Ipako doon. Yung bahay na bibilhin natin, Oo, para wala na siyang masabi. At nang Dikit na dikit as in. At nang matahimik na siya. Di ba gusto niya nakadikit? Oo. Idikit mo ng todo-todo sa kanya. Tapos siya na yung bahala sa kapatid namin. Nung una, gusto ni Nanay Ansing, dikit yung bahay sa kanya. Ngayon naman, si Kuya JJ, gusto niya, dikit din. Paano ba to? Dikit-dikit. Sakit sa ulo talaga, Nanay Ansing, na problema. Kasi alam mo sa totoo lang, kung magbasa ka rin sa comment section, naipit din ako. Kasi sabi nila, lagi kitang pinagbibigyan daw. Sabi ko, inuunawa ko lang yung nararamdaman din ni Nanay Ansing. Although mga kababayan, mga kababayan, hindi ako nagagalit. Kasi alam ko po yung sitwasyon dito. Kailangan kong mamagitan lang. Ayaw ko talagang ayaw kong sabihin, mali ka. Hindi. Pero sinasabihan ko rin. Ganon din si Kuya JJ. No? Nasa gitna lang po si Daddy Frankie. Pero opinion nyo yan, hindi po ako nasasaktan. Kaya na sinabi ko, kasi ako po yun nandito, nakikita ko yung sitwasyon. Pero eto lang, medyo naabala lang yung paggawa. Instead na may mga gagawa na. So, yun lang mga kababayan. Kung talagang hindi ko maayos to, bahay kubo na lang, idikit ko doon. Nakakapanghinayang ng mga kababayan kasi yung graba,
tapos mga buhangin, pati yung yung steel trusses kumpleto na. Hindi na rin pwede kasing ibalik yan kasi na-deliver na nila. Ala na bubuhatin pa yung bato, mga simento, bayad na rin po yan. So paano gagawin natin dyan, Nanay Ansing? Sayang din Daddy Frankie kung nakambak dyan, o di gamitin ko na lang sa bahay ko. Alin yung? Yung bato saka yung buhangin. Ang dami pa, pati hollow blocks. O pati hollow block, gamitan ko na lang doon sa kusina namin. Kung papayag ka. Alangan na may iwi ko sa bahay ko yan. Wala na. Sayang talaga mga kababayan. Sayang, no? Ano bang gagawin mo sa bahay mo, Nanay Ansing? Pipinish ko Daddy Frankie para makinis. Kasi yung mga buhay naglalaglagan eh. So, problema talaga to mga kababayan. Yun, hihingiin na lang daw ni Ate Ansing yung mga buhangin, graba. Dami-daming bakal. Kasi yung bakal mga kababayan, pina-order ko na yung buong ulo nito, yung bahay.